mukhang mas malakas siya sa ZX4R. Gawa ng sa torque niya. Yan ang nakita ko sana parating dito yan. Kasi ganda yung motor very very promising. Medyo natatakot ako sa power niya nung una. Syempre first time natin gamitin, ay natin dumami doon. Alright, Sunday guys at mga kaaro, tayo sa Pasig area. Okay, so weekend obviously. Guys, may nagtanong sa atin sa page kung ano daw ba yung mga ilo-launch na bagong motor ni Vogue. Interesting, diba? Doon sa mga hindi pa nakakaalam, kasi marami naman nakakaalam, recently nagpunta kasi tayo ng China. So try natin yung mga ilang motor nila doon. Nandyan yung mga maliliit, mula doon sa mga maliliit hanggang sa mga malalaki. Unfortunately lang hindi ko na-try talaga yung 660 yung RR 660 S. Ano yun? Inline 4. Pag-usapan natin yung mga bagay na, or yung mga model na possible na i-launch dito guys, no? Vogue, pasensya na, hindi naman nila ako in-advise na gumawa nitong video na to but making it still para lang update sa mga isa, dalawa, tatlong nagtatanong sa atin, ano nga ba talaga yung mga dadalhin para ratingin ni Vogue dito sa Pilipinas na. So eto, sensya na Vogue alam niyo na. Ako ang marites ng Vogue. Ayan. Okay. Anyway, so recap lang, no? Ang mga motor na na-try natin sa China, sa Chongqing, okay, China, which is ang ganda by the way ng lugar na yun, grabe. Syempre yung mga na-try natin ulit, nandyan yung RR500S, napakaganda, inline 4, if I'm not mistaken 475cc, that punches out 74 horsepower at 6,500 RPM. I'm not sure, hindi ko maalala. Okay. Maganda rin, 64 Newton meter of torque yun, if I'm not mistaken, no? Pero ang ganda ganda, naliliitan ako sa kanya, pero sa tulin, sa ganda ng tunog, panalo. Basta ang ganda ng motor na yon. Sana ipadala. Okay, I did not get a confirmation yet from the Vogue management, mga boss Arthur tsaka boss Bobby natin. Hindi pa nagsasabi, hindi pa nagko-confirm may nagtanong sa atin sa comment section kung pararatingin yan. Ako kung ako tatanungin, and sana nakikinig ang Vogue dito because I'm also a consumer myself, diba? Sana paratingin dito yon kasi maganda yung motor very very promising Medyo kinakabahan lang sila sa market kasi nga syempre maraming competitor pero alam nyo, kung nakita nyo yung motor guys, malamang pareho tayo nang iisipin or at least lalo pagka na-experience nyo, syempre yung ganda, it's light, it's agile. Yung gulong hindi ko pa masyadong masabi kasi tag dito, syempre hindi naman natin na-try na mahaba-haba or sa bangkingan. Tsaka medyo natatakot ako sa power niya nung una. Syempre first time natin gamitin, ay natin dumami doon. Malay mo punta ka doon tapos biglang sumemplang ka, diba? Pangit naman. So ingat na ingat ako, pero I can feel yung kapit niya, yung motor, mararamdaman mo pagka talagang pagka talagang hindi bumibigay yung ano magandang salita doon, basta buong buo yung motor, maliksi, pero at the same time pagka bumbrake ka walang problema maganda. So yun ang observation ko doon. Sa tunog, panalo na, like I said, no? Inline 4 siya yung inline 4 na hindi mo kailangan na mahaba may torque din kasi, so talagang sa pagka pausad ka pa lang may baon na kaagad yan.
pangit ng salita, ano. Ayan, may bira na kaagad. So maganda. Sa pormahan, although mukha siyang, sa akin naliitan ako eh. Pero for beginner, ay nako, matutuwa na kayo dito. And I was doing a little research sa kanya. Mukhang mas malakas siya sa ZX4R. Gawa ng sa torque niya. Yan ang nakita ko nakita ko lang naman nung chinat GPT ko yan. Well, kung ganun nga, promising yung motor. Magkakatalo na lang to sa, syempre, may inline 4 Ninja. Okay, ayan. Ninja. Yan. Nagalit si Ninja. Yabang mo Okay. Naharang daw siya eh. Okay. Anyway, so yun. Sa presyo na lang dyan magkakatalo. Tignan natin kung maging competitive kaya si Vogue. Tinatanong ko sila hindi pa yata nila napapa-finalize. Abangan natin yan guys. Siyempre na-try natin yung 800 rally nila. Guys, ang ganda nun. Ang ganda. I'll put up a video kung saan ko siya talaga i-describe yung experience natin. And siyempre some specs mga ganon. Kaya ba little review. Pero guys, ang ganda nun. Well, siguro sanay na ako sa 525 nila, 800cc yon. So pagdating sa power ay ang gaan ng pakiramdam nung ginagamit ko siya. Likuan, sanay na ako sa 525 at sa adventure. Kaya mas na-enjoy ko yun in fact. Gawa ng yun nga, magaan, tapos sanay na tayo sa weight. Well, may konting, mas mabigat syempre ng konti sa 525, yung gulo, no? Pero ang light niyang dalhin sa bankingan, makapit din. Hindi ko na nga pala na check maigi kung anong gulong na nilagay doon. Pero pwedeng pang trail ito. Very promising yung motor na yun. Wala rin presyo pa si Vogue. Pero abangan natin sabay-sabay kung hanggang saan talaga. But with 800cc, ito yung pinakamataas nila sa adventure bike so far. Kasi meron ding, bukod sa 525 kasi at 625 na DSX, ito yung pinakamataas na cc nila. Ang ganda ng itsura. Nakita namin in fact yung paggawa sa kanya. Ito yung, kung di nyo pa napapanood, ito yung naikot ko yung mula umpisa hanggang sa dulo ng assembly nitong motor na to. Ang ganda guys, ang ganda. So kung meron kang budget para dito, ako medyo biased na ako sa 525 DSX pero nung matry ko ang 625, malaki ang improvement sa performance at pati sa tunog. Maganda tunog, may baon talaga yung tunog niya. 525 DSX, yung dalawang yan ang sabi ko nga doon, kung ikaw may 525 DSX, pwedeng hindi ka na mag-upgrade to 625. Pero kung wala ka pa, I think you should go for the 625 DSX. Pareho lang itsura pero much more powerful engine na ginamit. Yung 625, malaking bagay yun Sa forma kasi pareho lang. Basta kung gusto mo ng mas powerful, eto lalong hindi iwanan ng mga liter bikes. Alam mo yun, powerful na kasi ang 525 In fact, maraming beses na ako nangipagabulan dati sa NLEX sa mga liter bikes na mga, alam nyo, ng mga brands. Syempre pagka talagang straightan, maiwan naman, that's the truth. Pero depende rin sa capability mo bilang rider. Hindi na siya naiwanan pagka may 625 ka, wala na, diba? Lalong hindi ka iwanan ng mga matataas na CCs. Yun. Pero again, kung wala ka pa ng dalawa at kaya naman ng budget, which we don't know yet kung magkano abutin yan, kung kaya naman ng budget mo, mag 800 ka. Sa height, hindi naman ako matangkad, 5'4 lang tayo guys. Pero hindi naging problema sa akin ang height ng 800 rally you know. Ang ganda ng motor. Sobrang nang-enjoy ko yon. Paikot-ikot. Wala na akong camera nun kasi nawala na yung battery natin. So talagang banat na lang ako ng banat. Sobrang enjoy ko. Dinala ko kung saan-saan likuan, tapos may bato pa doon. Kasi
Yun, basta ang ganda rin, okay. Ano pa ba? Yan, syempre na-try natin yung 625 na CU. Ang ganda din nun, guys. Ilang beses kong sinabi to sa inyo sa video natin ng CU 525. Sobrang tuwa na ako. What's crazy is, bukod sa tunog, no, kasi mas maganda tunog obviously yung 625 CU or CU 625. Pagdating sa power, parang alam mo yon, parang although noon hindi ko masyadong nare-realize noon nung nasa 525 na CU tayo pero nung nasakyan ko ang 625 CU, parang nabitin na ako sa 525 CU. Ganun ang naramdaman ko, parang alam mo yun, sobrang improvement. Hindi na ako babalik sa 525 na CU kung meron akong 625 na CU. Ganun yung pakiramdam. Different to syempre dun sa like 525 to 625 DSX magkaiba yan like sabi ko nga po, pwede kang mag-stick pa rin sa sa 525, okay lang din power wise, masaya ka na. Ngayon pag tungtong ko sa 625 CU, pasensya na Vouch, hindi ko na pupuntahan ng 525 CU. Ganun ang naramdaman ko sa tunog kasi, sa pormahan, sa kaha. Ang ganda, guys, ang ganda ng CU625. Again, hindi ko pa alam kung dadalhin dito kasi wala pa nga silang pinapadala dito sa Pilipinas nito, unlike the ano ba meron? Yan, like the 660 or R660S meron na silang sample dyan, tsaka yung mga maliliit. Ito wala so I'm not really sure kung dadalhin nila rito. Ang CU525 so far hindi pa siya masyadong nagte-take off so I hope appreciate ang tao yon. Pero again, 625 CU, sana ipadala to. Malamang magpadala naman yan sila ng pailan-ilan, pero ako honest to goodness, dahil sa naranasan ko sa kanya, naranasan talaga sobrang na-appreciate ko. Ang ganda ng motor, ang ganda ng forma. So yun, that's for the 3 bikes. Tama ba? RR66, RR500S, Rally, syempre yung 625 na DSX, isa pa yun kasi inikot ko rin ang inikot yun and again, sabi ko nga, dapat tong isang to padala talaga dapat ng Vouch Philippines dito. Gawa tayo ng ibang video para sa mga maliliit, describe ko experience, pero in the meantime, I think yun muna yung mga na-try natin na malalaki nila. Ano pa ba akong hindi nababanggit? Actually yun lang. So yung 4 na yun dapat padala dalhin ng Vouch Philippines dito sa Pilipinas yun, because I think magugustuhan ninyo to, and sana meron silang test unit para matry nyo, because when you try it, probably kung talagang may budget kayo, siguro baka 95% kukuha ka na basta na-try mo tong mga motor na to. Kung yun talaga yung gusto mong motor at matatry mo, you'll get it, okay? Kasi sa ngayon, hindi lang masyadong nalbo-broadcast pagdating sa quality ng mga motor ni Vouch. Hindi na siya nahuhuli. Hindi na siya nahuhuli, guys. Issues, marami pa rin nagtatanong mga issues yan, sir, issue ng ng motor na yan. 525 DSX, may nagtanong sa atin kung sino man yon, nakalimutan kung sino, hindi ka na nasagot yata Walang naging problema bukod sa radiator na maarte ako, pinapalitan ko nung makita ko para ano to, may natapon ba na coolant, makulit tayo, sabi ko palitan nyo to within warranty, pinalitan nila, diba? Pero after that, kasi narinig ko pa mga issue nung mga unang mga unang batch pero yung mga next batches na wala na naging problema ganun. Other than that, wala na ako naririnig na issue. Kung talagang kung hindi pa kayo kumbinsido, tanongin niyo si Vouch. Ano naman yan sila, honest naman yan sila. Kasi like ako, nagba-vlog ako. Sinasabi ko naman sa mga tao kung ano yung mga naging issue natin.
Pero yun lang ang tanging naging issue sa akin. Di ba? And good thing naman, nakanda naman si Boch na i-resolve yun. Okay. Anyway guys at mga ka-araw, yun lang muna. Salamat sa pakikinig. If you have any question, feel free. And if you would like to inquire about the bikes, inquire lang kayo sa Boch Philippines Facebook page nila, or tawagan nyo sila.